bago natin ito itatalakay, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live at itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa Don Mar TV, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang mga cellphone po ninyo ha, ma-notify yan kung meron tayong breaking news. Okay? Importanteng mag-subscribe. Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, I think we're gonna start now. Unahin muna natin itong balita patungkol kay Franz Castro. Okay? Ano ba ang nangyari kay Franz Castro? Binalita ngayon na itong Facebook page ni Castro, ito ay, kilala naman natin si Castro, di ba? Ito yung nangunguna para ipa-impeach itong si Vice President Inday Sara. Ngayon, ang kanyang Facebook page ay sinuspindi ng Facebook. Tingnan natin yung balita. Tingnan natin kung bakit ito nasuspindi. Play. Sinuspinde ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro. Ibig sabihin, sinuspindi ang kanyang Facebook pero babalik lang yan. Okay? Mga 100 days plus, babalik na yan. Dahil sa umano'y impersonation sa post ng impersonation. Okay? We suspended your Facebook page. Teacher Franz Castro. Impersonation. Meaning, ako sa pagkakaalam ko dito ha, yung impersonation, yung merong gumagawa na ibang Facebook page na kagaya sa inyo. Pero si Castro yung original, yung tinanggal. Yun ba? Impersonation? I'm not so sure about this ha, pero merong ganyang mga cases na ikaw yung original, merong gumagawa ng account ha, na parang lahat na magkapareha mukha. Tapos yan kasi ang kulang sa Facebook eh. Yung hindi maganda yung customer service ng Facebook, tsaka hindi masyado, I think, duda ko dito, yung kanyang Facebook page, ang robot dito, no? Yung AI nila ng Facebook siguro yung nag-suspinde because automatic yan eh. Auto-generated yan eh. Kung ma-detect na merong maraming mga kagaya o ganon. Posible, meron ring mga nagrireklamo na ni-report nitong Facebook page ni Castro. Maraming nagagalit kay Castro. Ni-report ang kanyang Facebook page na fake news, parang ganon. Okay? ACT Teacher Party List dinagsa umano ng troll accounts at fake news ang page ni Castro. Dinagsa. Ayon sa kampo ni Castro, kaya raw natanggal ang kanyang Facebook page kasi dinagsa ng mga trolls at mga fake accounts. Alam mo, sa totoo lang Castro, hindi yan fake accounts. Hindi yan mga trolls. Kung ang mga DDS po ang nag-report sa inyong page, galit na galit sila. Hindi, tingnan nyo ha. Nung nakita ko bigyan ko kayo ng example. Bisitahin nyo ang Facebook page ni First Lady Liza Araneta Marcos. Every time na mag-post itong si First Lady ng kanyang mga ganap, ang daming nag-heart. Okay? Daming heart. Meron ring mga naghaha, reaction, meron ring mga like, sari-sari. Pero kung titingnan mo isa-isa yung nag-heart, walang mga mukha.
kung walang mga mukha, mga taga-India. Oh, hindi ko maintindihan eh. Duda ako, merong nagtatrabaho dyan, kung anong ginagawa, kung meron ba silang IT dyan o expert. Hindi ko lang alam ha. Pero yun ang napapansin ko, maraming mga taga-ibang bansa ang nag-heart, especially mga India na mga accounts. Okay? Yun ang nakikita ko sa Facebook page ni First Lady. Oh. So ako, nung tiningnan ko yung Facebook page ni Bongbong Marcos, yung nag-trending yung maraming haha sa kanyang mga post, tiningnan ko, ay, tinanggal na nga ni Bongbong, nahiya siya eh. Tinanggal niya. Oh. Tinanggal niya yung post, yung ano, kasi nag-trending yun sa Facebook patungkol doon sa world record high, itong pinakamaraming haha na post. So, imagine ha, Facebook page yan ni Bongbong Marcos. So, mag-expect ka na marami pong mag-heart kasi po 7 million na po yung kanyang followers. Pero bakit mas marami pang nag-haha na mga reaction at saka angry reaction? 'Di ba? So there must be something wrong. Ibig sabihin, galit na po ang tao. Hindi na po nagugustuhan ng tao ang mga ginagawa nitong taong ito. 'Di ba? So ngayon, dito sa case ni Castro na ang kanyang Facebook page ay tinanggal o sinuspinde ng Meta because of report, no? Ang daming nagre-report. Huwag mong sabihin na mga troll yan, Castro. Hindi yan troll. Tunay na mga tao yan na DDS. Oh. Kasi, hindi yan pwedeng makokontrol ng IT na, kayong lahat mag-report kayo dito sa Facebook page na ito. Hindi yan pwede. Itong mga taong nag-report sa page mo, tunay yan. Tunay tao yan. Ha? Hindi po ito gawa-gawa na mga fake mga Facebook account, gawa-gawa tapos i-report yung account mo. Hindi yan. Ang robot ng Facebook, madali lang nila yan ma-identify na may gumawa ka ng fake account tapos nag-report ka. Madali yan. Kinukonsider rin yan ng mga robot ng Facebook, no? Na yung mga nag-report, mga legit yun, mga matagal ng mga account sa Facebook. Duda ako dito kay Castro, kaya ito ni-report ng mga kababayan natin, it's because nagagalit na sila dito kay Castro. Because alam natin na kalaban ito ni Vice President Inday Sara Duterte. At si Vice President Inday Sara Duterte ngayon ay mainit yung kanyang impeachment na issue. At isa dito sa mga bibintangan ng nangyari po ito ay si Castro po. So, hindi ka na dapat magtaka, Castro. Galit lang talaga sa iyo ang tao. Kaya ikaw nasuspinde. Di ba? Ako, sa totoo lang, Castro, hindi naman ako nag-report sa page mo. Bakit naman kita i-report? That's freedom of expression. Pero, hindi mo talaga makokontrol ang supporter ni VP Sara kung i-report yung page mo kaya nasuspinde ka. Di ba? Ayaw nila sa'yo. Ito ha, this will serve as a lesson sa lahat ng mga kalaban ng mga Duterte. Baka one of these days pati presidente ng Pilipinas isuspindi ng Facebook. Di ba? Kasi diyan mo talaga makikita kung gaano karami ang mga DDS ngayon. Sa Facebook pa lang, tingnan nyo ha, nag-dominate ang mga DDS ngayon. Troll accounts ang mga yan. Hindi yan troll accounts. Yung mga, tingnan nyo, kaya nga ininbitahan ko kayo. Bisitahin nyo, bigyan ko kayo ng example, bisitahin nyo ang Facebook page ni
ni Ma'am Shi. Ni First Lady Ma'am Shi. Tingnan nyo yung mga heart doon. Isa-isahin yung suriin yung mga nag-heart. Walang tunay na tao. Kung meron man, kaunti lang. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Hindi ako nagpipake nyo sa inyo. Bisitahin nyo. Tapos, ito ngayon, si Bongbong Marcos, imagine, if you will try to analyze sarili mong Facebook page, 7 million followers. Meaning to say, kung meron kang 7 million followers, sobrang dami yan ha. Siyempre, kung anong ipopost mo, gusto nila. Yun ang i-expect mo, di ba? Gusto nila. Pero, because sa ginawa nila kay VP Sara, because of what happened sa Pilipinas ngayon, itong mga ayuda na hindi nagustuhan ng taong bayan, itong mga kasinungalingan na nangyari, mga promises na hindi nangyari, yang 7 million na yan, nakafollow yan kay Bongbong Marcos, pero sa totoo lang, duda ako niyan. 80 to 90% dyan, ayaw na kay Bongbong Marcos. Ayaw na sa kanya. Imagine that one, reaction. Nag-post siya. Meron pong 70,000 reactions. 70,000. Ang 68,000 yan, reaction. Hindi naman tayo nagbibiro dito kasi kumakalat yan. Try to. Ito visit nyo ang Facebook page ni Bongbong Marcos. Kayong mga loyalista dyan. Bisitahin nyo. Punta kayo doon, mga loyalista. Mag-heart kayo doon para makatulong kayo kahit kaunti lang. So, kagaya rin yan dito kay Castro. Bakit natanggal ang kanyang Facebook page? Alam na. Daming galit sa iyo. Yun lang ang conclusion ko dyan. Kaya hinala ng grupo, sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa vice-presidente. Kasi ayaw ng taong bayan ma-impeach si VP Sara. Ganun lang kadali. Wala tayong magpaisikot-sikot pa. Dahil dito, nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Hindi ako eksperto dyan sa ilang days pa ba mabalik yan o paano yan mabalik agad kung sasabihin nila, nagkamali lang ang Facebook na nasuspende yung Facebook page ni Castro. Hindi ko lang alam. Pero ang sa akin lang, duda ko niyan, maraming nagagalit dito So, sa ginagawa mo kay VP Sara Castro, deserve. Deserve. Ano pa bang sasabihin mo? Deserve yung pagkatanggal ng Facebook page mo, di ba?